Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahabagin, ang maawain, ang nagmamay-ari sa araw ng paghukom, na siyang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang tayo ay kanyang subukan kung sino ang mainam sa gawa. At ang pagpugay, ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama, at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang inyong kapatid, Ali Javier, alhamdulillah po rin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon din ako ng pagkakataon upang magtalakay ng mga aralin kabilang sa aralin pang Ramadan. At ang paksa na aking tatalakayin ay ito yung pang 21, ang bid'ah. Ang bid'ah ay katagang Arabi na nangangahulugan taliwas, salungat o pagbabago sa relihiyong Islam. Ang bid'ah ay hindi mo ito kailan matatagpuan sa Quran maging sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi ang kataas-taasan, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sa aya 153 ng Surah Al-An'am. At sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ito ay ang aking matuwid na landas, sabi ng kataas-taasan. Inyong sundin at huwag kayong susunod ng ibang mga landas o ibang katuruan na magpapalayo sa inyo buhat sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapansin-pansin mga kapatid, sa unang aya na nabanggit na tayo ay binalaan na huwag gumawa ng isang gawain o isang taliwas na gawain na hindi ito matatagpuan sa Quran. Nagsabi pa rin ang kataas-taasan, فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aya 63 ng Surah An-Nur. Na mag-ingat ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga kautusan na baka sila ay dapuan ng isang pagsubok o isang matinding parusa. Mga kapatid ko sa Islam, tayo ay binalaan na huwag gagawa ng ibang gawain taliwas sa Islam. Ang bid'ah ay hindi kanais-nais at hindi pinahihintulutan na isagawa natin ang pagbabago sa relihiyon ay magpapahiwalay sa atin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bid'ah mayroon siyang dalawang uri. Ang una nito ay ang bid'ah mukaffira at ang pangalawa ay ang bid'ah mufassika. Ang bid'ah mukaffira ay ang siyang bid'ah na nagpapalabas ng tao buhat sa Islam. At ang bid'ah mufassika ay pagsuway na hindi naman nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit hindi ito pinahintulutan na isagawa na gawain ng isang mananampalataya. At ang halimbawa ng bid'ah mufassika at ang halimbawa ng bid'ah mukaffira ay ang paglibot sa libingan, ang panalangin sa libingan, pagdasal sa mga nakalibing doon, ang pamamanata doon, maging ang pagkatay sa libingan, ang mga gawaing ito ay halimbawa ng bid'ah mukaffira na kung saan gawaing nakakapaglabas ng tao sa Islam. At ang mga halimbawa naman ng bid'ah mufassika o ang pagsuway, unang-una ay ang pagdiriwang ng mga tao sa karawan ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi pinahihintulot
Bagamat ito ay hindi nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit ito ay hindi ginawa ng sugo at lalong hindi niya ipinag-utos, hindi rin ito ginawa ng mga sahaba o ang kanyang mga disipulo. At ang mga halimbawa, katulad pa ng pagdiriwang ng mga tao sa buwan ng Rajab, ang unang Friday o gabi ng unang Friday ng buwan ng Rajab, kung saan ang mga tao ay nagsasala sila dito ng Sala ar-Raga'ib. At ang iba pang halimbawa, katulad ng pagdiriwang ng mga tao sa gabi ng Laylatul Al-Isra wal Mi'raj, yung gabi ng paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungong Masjid Al-Aqsa at mula Masjid Al-Aqsa patungong kalangitan. At ang isa pang halimbawa ay ang pagdiriwang ng mga tao sa kalagitnaan sa buwan ng Sha'ban, kung saan ang mga tao ay nagdarasal sila. Ang mga gawaing ito, partikular ang mga nabanggit na mga halimbawa, ay hindi itinuro ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kung saan hindi rin natin dapat gawin. Nagsabi ang sugo sallallahu alaihi wasallam ayon sa isang hadith na naulat na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Aisha radhiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man ahdatha fi amruna hada ma laysa minhu fahuwa ruddun." Sa isa pang nabanggit na hadith, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa ruddun," o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang gumawa ng gawain na hindi ito kabilang sa aming ginawa o aming pinag-utos, ay hindi tatanggapin mula sa Kanya. Kapansin-pansin mga kapatid, na walang saysay, walang kabuluhan ang paggawa natin ng ibang gawain na akala natin mabuti, ngunit hindi pala ito tatanggapin buhat sa atin. Nagsabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon din kay Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kalugdan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sermon, sa pinakahuling sermon ayon sa hadith, na amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalala aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tunay ang pinakawagas, katotohanan, ang pinakatotoo at tapat sa mga salita ay ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam sa mga katuruan ay ang katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasagwa o ang pinakamasama sa mga gawain ay ang pagbabago sa relihiyon. Ito ay ang bid'ah, at ang bid'ah ay ang pagkaligaw. Sa iba pang nasalaysay ng hadith, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng pagkaligaw ay hahantong sa naglalagablab na apoy. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan tayo ng ating kaalaman buhat sa Quran at sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi pa ang sugo sallallahu alaihi wasallam, "Waqad taraktu fikum syai'ain kitabullah wa sunnati fa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." At iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay, sa ibang salaysay, dalawang kautusan. Ito ay ang aklat ni Allah at ang aking pamamaraan, na kapag inyo itong pinanghawakan ay hindi kayo mangangaligaw pagkatapos ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri at pasasalamat kay Allah lamang sapagkat tayo ay nabigyan ng gabay. Pansin-pansin mga kapatid, dahil sa Quran at sa Sunnah, tayo ay mayroong gabay at hindi tayo mangangaligaw kapag ito ay ating pinanghawakan o isabuhay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.